Una ho, look for that episode ng Time in the Word last Wednesday. Hanapin nyo na lang ho yung date. At kasama natin si Brother Mark Aksay, missionary to Thailand, and si Brother Kiran Aviva, missionary to Thailand. Isa sa naalala ko na binanggit ay yung paggamit nga talaga ng social media, yung idea na pwede mong anyayahan ng mga friends room, at isa sa mga maaari ka rin mag-invite ng isang maaaring tagapagturo para i-share ang gospel sa kanila. At again, hindi lang si Brother Paul ang available, andyan si Brother Daryl. Pwede ho kayong makipag-communicate sa kanila. At yan sila ho ay mga well-able naman po sa biyaya ng Panginoon. At meron tayong ilang mga nakikita ho dito tuwing Sabado rin ay merong pag-aaral ng salita ng Diyos, and that is ministry ho ni Brother Daryl, yung ibang mga Kristiyano, mga kapatiran from other churches. At yan ho ay mula 9 p.m. tumatagal hanggang 11 p.m. With the question and answers. Kagabi ang pinag-aralan is the doctrine of election. So napakagandang pag-aaral. So pakisama niyo ho yan sa panalangin at kung kayo ho ay nais pang mag-aral ng salita ng Diyos at marami kayong time ngayon, maaaring bakasyon, make it productive, pwede ho kayo na sumali sa mga ganong mga discussions. For further details, you may approach si Brother Daryl po. And then, Friday night, 7:15 p.m., we have our online prayer meeting, OPM, online prayer meeting. At sana ho tayo ay muling magkasama-sama. Pag-pray natin patuloy. Speaking of that, pag-pray natin patuloy ang ating kapatid na si Brother Dave. We prayed for his Botox. Nangyari yung Botox pero wala hong epekto. This is the second time na nangyari sa kanya yon sapagkat nagde-develop ng antibodies yung kanyang katawan, kaya hindi ho nagiging epektibo yung Botox. So let's pray for Brother Dave kung kalooban ng Diyos yung DBS. Yung DBS, dibiro yung gastos. Around 2.5 to 3 million pesos. So pag-pray ho natin ng ating kapatid na ito at nawa sila makagawa ng tamang desisyon sa biyaya ho ng Panginoon. And then, so far, yun ho ang atin hong mga announcements. Ang atin hong online na ministry ay patuloy na nagde-develop. Natin pinunda ng mga bagay-bagay. Ito hong cellphone na gamit natin ngayon for live stream ay cellphone ng church. Hindi yan cellphone ni Brother Paul, cellphone yan ng church. At kaya ho, cellphone ang ginamit nating camera. If everything else fails, pwede pa rin mag-live stream ng mag-isa ang cellphone, which is yung dati nating ginagawa. At tingin ko na-appreciate ng ating mga kapatiran online at mas maliwanag ngayon yung mga tugtog, mas maliwanag ngayon yung mga announcements, yung mga lyrics ng kanta, mas maliwanag ngayon sa kanila. At yan ho, patuloy nating pinagbubuti. At kung meron tayong mga young people na you're interested to learn, techie, at gusto nyo hong maglingkod in this ministry, at pwede nyo hong i-approach din ang ating mga kapatid, si Brother Patrick at ganoon din si Brother Daryl. At they will be willing to share, to train. At ako mismo ay pinag-aaralan ko rin ho yan para kung kinakailangan. So again, nag-pray ho natin ang mga bagay ho na ito at sikapin natin kung ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay patuloy natin maipaglingkod sa Kanya. Bilang pagbati, meron bang mag-birthday ngayong linggo? Ako ay nakatanggap ng impormasyon na mag-birthday daw ang isa sa mga deacon natin. Tama ba? Ngayon ay 8, Lunes 9, Wednesday 11, August 11, birthday ng pinaka-pogi sa Tanudra family. Ayan, walang iba ko din si Brother Alex Tanudra. Brother Alex, advance happy birthday po. Mag-ilang taon na kayo? 57 years young. Ayan, again, purihin ng Panginoon.
At salamat ho sa inyong, again, salamat sa Diyos sa pagliligtas niya sa inyo at salamat sa inyong paglilingkod dito sa kanyang iglesia. Ano po? Meron pa ho ba? Magbe-birthday o mag-anniversary this week? Magkasabay nga pala. Okay, so double celebration. Ay, talagang hindi pwedeng walang mangyayari, Brother Alex. Kung birthday nyo lang, maaaring walang mangyari. Pero anniversary din nila ni Sister Pinky. Binigay pala ni Sister Pinky yung pinakamagandang regalo na birthday ni Brother Alex. Ano ho? Ang matamis na I do. Ayan. So, purihin ng Panginoon and advance happy anniversary din po sa inyo, Brother Alex, Sister Pinky. Meron pa ho ba? Nagpa-birthday ngayong linggo? Wala na. So again, kung meron pa ho sa ating mga kapatiran online, please let us know. Gusto ho natin silang batiin. Patuloy natin ipag-pray yung ating mga kapatiran na matagal nating hindi nakakasama. If we can, we can try to reach out to them para ma-encourage ho natin sila. So with that, that ends our announcements and reminders. Tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba at atin hong patuloy na hingin ang tulong ng Panginoon. At ngayon, ay dadako tayo sa isang sandali ng personal na pananalangin para hingin din ang kanyang pagsasaliksik sa atin at ating hingin ng tawad at anumang mga kasalanan at tulungan tayo ng Diyos sa pagsamba natin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinasasalamatan ka sa iyong napakadaming kabutihan sa amin. At tunay, kagaya ng sinabi ng iyong salita, ikaw ay sumagana sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong pinagkaloob upang kami ay magtamo ng kaligtasan. Salamat, O Diyos. Kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga mula sa paghahari ng kadiliman, kami ay nilipat mo sa kaharian ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. At tunay alam namin na ito ay biyaya mo, ito ay pagkilos mo, at lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat, O Diyos, sapagkat alam din namin na ikaw ay kasama namin. Salamat na alam namin ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin na siyang patuloy na gumagawa upang kami hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, ngayon sa daling ito, aming hinihiling, tulungan mo kami, sadya kaming mahina at may karupukan, napakadali na agawin ng aming kaisipan, lalo na sa aming mga kapatiran na hindi namin kasama sa bahay-sambahan. O Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na pumilos. At tunay, nawa masumpungan mo na aming sinasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Nawa hindi lamang ang aming mga nguso ang malapit sa iyo, kundi tunay kang pinupuri at niluluwalhati at minamahal ng aming mga puso. Ama, paalala mo sa amin na hindi ka malayo. Paalala mo sa amin ang katotohanan na ikaw ay malapit at oo, kasama ka namin at tanglaw mo ang pagsambang ito. At nawa lahat ng aming gagawin ay patuloy na maging mabangong samyo sa iyong harapan. Ama, magdalang habag ka po sa lahat ng aming gagawin, sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pag-aawitan, at maging sa pangangaral, aming inihiling. Ang iyong pagkilos, ang iyong pagliligtas, aming inihiling, ang iyong pagtuturo, at maging pag-iingat. Gamitin mo po, O Diyos, ang iyong salita na patuloy ng buhay at makapangyarihan sa bawat isa. Ama, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan.
Mahabag ka rin po maging sa aming mga kapatiran na dumaraan sa karamdaman. Lingapin mo po si Brother Dave. Lingapin mo rin po si Ate Eva. Lingapin mo rin po, Panginoon, maging ang mga kababayan namin na labis na apektado ng pandemyang ito. Maawa ka po. Lahat ng ito ay pinapaubaya namin sa iyong kamay na mas kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakal. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y mustayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, the holy link on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, on other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, in the wind, on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His old is covered on His blood, soon for me the whirling flood. When all around my soul gives way, hidden is all my hope is stayed. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I there in Him be found, dressed in His righteousness alone. Oh, bless the stand before on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Matilo po tayo. Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, para po sa pagbasa ng mga banal na kasulatan sa umaga na ito. Buksan po natin ang ating mga Bible in the Old Testament book in Psalm 115 in verses 1 to 8. Psalm 115 in verse 1, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Their idols are silver and gold, and the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not.
Feet have they, but they walk not, neither speak they through their mouth. No. They that make them are like unto them. So is everyone that trusted in them. Amen. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit. Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat. Panginoon, salamat o Diyos, binigyan mo kami ng mapagpalang araw na ito. Binigyan mo kami ng kapayapaan. Binigyan mo kami ng buhay at kalakasan, Panginoon. Upang minsan pa, O Diyos, Ikaw ay aming sambahin sa katotohanan, Panginoon. Ama, turuan mo po ang aming mga puso. Bigyan mo ng kalinawan ng aming mga isipan. At, O Diyos, buksan mo ang aming mga puso, Ama. Papag-alabin mo, O Diyos. Kung Panginoon kami masumpungan mo na nandoon ang panghihina at panlalamig, O Diyos. Papag-alabin mo kami muli, O Diyos. Bigyan mo ng kaliwanagan ang aming mga landas upang kami lumakad sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Panginoon, salamat sa mga pangangaral ng iyong mga salita at sa katotohanan na kami iyong uminulat, Panginoon, na binuksan mo ang aming mga puso na aming makilala, Panginoon, ang tunay na landas, Panginoon, at ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoon, Jesucristo. Sa pagpapatuloy, Ama, ng aming mga gawain, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mong buksan ang aming mga puso na aming maalaman, Panginoon, ng iyong mabuting kalooban. Patawarin, O Diyos, ang aming mga pagkakasala. Anumang karumihan na iyong masumpungan, Panginoon. Patuloy mo kaming linisin ng iyong bugtong na, ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak. Lahat ng ito, O Diyos, aming dinadalangin at nagpapasalamat sa tanging pangalan po ng iyong bugtong na anak ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Rock of Ages. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from the wounded savage flow be of sweet love, of save the land and make me whole. Could my tears forever flow? Could my sin no longer know? This for sin could not atone. Now my safe and thou alone. In my hand alone rise I lay. Simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds alone, and behold thee on my throne, Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Matilip tayo ng kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa ating pong pagkakaloob, mga kapatid. Sabay-sabay natin basahin 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 7, and 8. Ito po ang mga talata na basihan ng ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Okay, sabay-sabay tayo. Verse 3. But this I say,
He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng salita, kanyang salita. Tayo po'y manalangin mga kapatid. O Ama, narito po ang iyo pong mga anak, Panginoon, na lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa buhay at hininga, Panginoon, sa kalakasan ng aming pong mga pisikal na katawan, Panginoon. At lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo po, at lalo na po sa kaligtasan na iyo pong ginawa noon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Tunay dakilang Diyos na walang ibang daan, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang nakagawa nito, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya ng iyong anak na aming Panginoong sa Kristo. Salamat dakilang Diyos sa buhay na ito, Panginoon. Salamat patuloy mong pagbibigay ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At nabasa namin dakilang Diyos sa iyong salita. At nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng tamang puso na kami ay maghahandog, Panginoon, o magbigay, Panginoon, na mayroon pong tamis at ngiti, Panginoon, sa aming mga labi, Panginoon, habang hinahatid namin, Panginoon, ng aming mga handog, Panginoon, dito sa aming box, Panginoon. O Panginoon, tulungan mo kami. Nawa, dakilang Diyos, ang aming pagbibigay na ito, Panginoon, ay magiging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na makapag-participate, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Basbasan mo po ang pira na maliligaw mo, Diyos. Naway ito magamit, Panginoon, sa pinakamainam na paraan sa iyong iglesia, Panginoon. Pagpalain mo kami, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain na ito. Nawa, dakilang Diyos, hamunin mo kami sa iyong salita. Mamaya, Panginoon, kami ay makikinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon, ay pararating sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, linaw, Panginoon, na salita, Panginoon, pang lubos naming maunawaan, Panginoon, ang mensahe na iyong ipararating, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. Naway maging hamon sa amin, maging kalakasan sa amin, aming spiritual, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tumatag, tumungtong, Panginoon, sa katotohanan na iyong salita, Panginoon. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Ikaw po ang malayang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Maraming pong salamat sa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung gusto nyo lahat. Tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, All Hail the Power. All hail the power of Jesus' name, let angels sing holy.
Magsikap po ang lahat. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wala naman ho natin lahat na mula nitong August 6 ay pinailalim sa mas mahigpit na Enhanced Community Quarantine or ECQ ang NCR. At ito pong ating lugar ng Bulacan ay under GCQ with heightened alert sapagkat sa dumadami, ayaw pa nila masyadong gamitin yung word na surge, pero dumadaming kaso ng infeksyon ng COVID-19 at kasama na nito ang pagpasok at pagkalat ng bagong variant. Isa sa mga huling figura na akin nakita no numero ay 116 ang confirmed na new na Delta variant ng COVID-19 at higit maaring ito ay mas marami na ngayon. Pero ang isang malaking problema ay hindi reliable ang bilang na ito. At nagkakaisa ang mga eksperto na mas madami pa sa 116 ang bilang sapagkat napakakaunti lamang ng mga samples ng mga nagpapositibo ang naipapadala sa mga laboratorio para sa tinatawag na genome sequencing, that is para malaman kung ano bang variant ng COVID-19 ang tumaba sa kanila. Ito ba'y Delta variant or hindi? Kaya ang ginawa ng isang ospital ay nag-adapt sila ng strategy na tinatrato ang lahat ng COVID-19 na as if it is the Delta variant na mas nakakahawa at mas nakakamatay. By the way, i-plug in ko lang ho, this is a week-old info na sa, nakalimutan ko aling ospital. Philippine General Hospital yata, ako na nagkakamali, na merong 6 na may Delta variant. Yung 4 ay gumaling, 2 ay namatay. Yung 2 ay hindi bakunado. Again, gumagana ang bakuna. So again, meron sad to say, may mga churches na tila baga ginagamit pa na itong bakuna daw na ito ay mark of the beast. No, matagal na tayong binabakunahan. Si Timmy, ilang buwan pa lang ay nakatanggap na ng bakuna. So, matagal na natin ginagawa ang pagbabakuna. Nevertheless, ibang usapan ho yun. Pero ang punto ho dito ay, ang gusto kong ilagay sa ating kaisipan, yun nga, yung isang ospital, tinuturing na lang na lahat na Delta variant para sila ay lalong mag-ingat. Now, kung ang COVID-19 o hindi pagkakilala kung anong variant ng COVID-19 ang tumama ay isang problema, mga kapatid, nais ko hong ipaalala at sabihin sa atin na merong mas malaking problema sa mga churches na nagpapakilalang Kristiyano. Ano ho ito? Napakakaunti sa mga nagpapakilalang Kristiyano
Sa mga nagpapakilalang mananampalataya, napakakaunti ang natetesting kung totoo ba ang pagiging Kristiyano o hindi. And sad to say, ang ginagawa lang ng mga ibang mga churches, kagaya ng ospital. Well, ang konti na natetesting, ganito na lang. Ituring natin ang lahat na tumanggap kay Kristo, na nagpapakilalang Kristiyano, ituring na lang natin silang lahat na ligtas. At yun ho ay isang napakadelikadong kaparaanan. Na lahat ng nagsasabing gumawa ng desisyon, lahat ng sumunod sa isang panalangin, ituring natin na positive sa pagiging Christian. Well, hindi ho tayo papayagan ng salita ng Diyos na gawin ito sapagkat tayo ay inuutusan ng Biblia na subukin ang ating mga sarili. At hindi natin kailangan pumunta sa laboratorio at ibigay ang ating mga dugo para tayo ay subukin. Kinakailangan tayong pumunta sa salita ng Diyos at ating tingnan kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Sino ba, ano ba ang katangian ng isang tunay na mananampalataya? At kung naaalala nyo ho, ito ay offshoot ng ating sinimulan na pag-aaral about discernment. Napakahalaga at tinatawag tayo ng Biblia sa malusog at robust na pamumuhay with discernment. At kung merong isang bagay na talagang kailangang i-discern ng isang nagpapakilalang Kristiyano ay, totoo ba akong Kristiyano? Totoo ba akong mananampalataya? At para ho sa ating pag-aaral ng sering ito, we have been going through the book of 1 John na sadyang isinulat ni Juan upang talakayin ang bagay na ito. And to that book, I would like again to invite you to open your Bibles to 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, at babasahin ho natin ngayon ang verses 15 hanggang verse number 29. 1 John chapter 2 verses 15 to 29, magstayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the lust and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Little children, it is the last time. And as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that it might be made manifest that they were not all of us. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning them that seduce you. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teacheth you, but as the same anointing teacheth you all things, and is truth,
and is no lie, and even as it is hath taught you, ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po'y lumalapit sa iyo. Maririto, Panginoon, naming pinapakilala at muling kinikilala ang aming kalagayan bilang may kahinaan, bilang may karupukan. Aming hinihiling ang iyong tulong at gabay, lalo na po sa panahon na ito ng aming pag-aaral. At o Diyos, sa panahon na kung saan napakaraming tao ang concern sa kalagayan ng kanilang kalusugan, o nawa, Panginoon, gisingin mo at gamitin mo ang iyong salita upang bigyang pansin ng totoong kalagayan ng kanilang kaluluwa. O Panginoon, sa iyong mga mananampalataya, gamitin mo ang iyong salita bilang matamis na kapahingahan. Sa mga wala pa kay Kristo, gamitin mo ang iyong salita bilang pagtawag sa pagsisisi at pananampalataya. At lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin hinihiling na kayang gumawa na higit sa aming inaakala at hinihingi. Dalangin namin ito sa ngalan niya na namamagitan sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po magsiupo ang lahat. Again, it is the same message na ating daladala. Na ang bawat tao nagpapakilala na anak ng Diyos ay kinakailangang suriin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Panginoon kung ang kanyang pagpapahayag o pagpapakilala ay tunay nga ba o hindi. Every person who professes to be a child of God must examine himself by the Word of God whether that profession is genuine or not. Gaya nga nung sinabi ko ho, ang delikadong approach ng iba ay basta nagpakilalang Kristiyano, ay basta sumunod sa isang panalangin, ay basta minsan sa kanyang buhay gumawa siya ng isang desisyon para tanggapin si Kristo, that settles it at sila ay ligtas na at secured. Once saved, always saved. And by the way, nais ko kayong encourage na tutukan yung ating pag-aaral, lalo na this coming Wednesday, because we will look at the free grace movement na umaabuso sa once saved, always saved. Nagsasabi na, basta tinanggap mo lang si Jesus, basta sumampalataya ka lang kay Jesus, basta na ikaw'y gumawa ng desisyon, ligtas ka na. At actually, meron pang nagtuturo na kahit isang araw, ikaila mo si Jesus, ligtas ka pa rin. Dahil minsan kang nagdesisyon. So again, hindi ho ito isang maliit na problema kung hindi ito ay kumakalat at patuloy na meron mga nahuhulog sa ganitong kaisipan na taliwas sa salita ng Panginoon. Why are we doing this study? Hindi ho para ligaligin ang pananampalataya at pag-asa ng mga nagpapakilalang Kristiyano, kundi bilang pagsunod sa sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 10, "Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure." So si Pedro ay sumusulat sa mga mananampalataya or professing believers, and he is encouraging them to give diligence, to make an earnest effort to make their calling and election sure. And nasiguraduhin na sila nga ay tunay. Nakabilang sa mga tinawag at hinirang ng Panginoon. Nakabilang sa mga ligtas. Siguraduhin mo na ikaw ay Kristiyano. At kagaya ng ating binibigyang diin, hindi tayo pupunta sa ating mga sariling kuro-kuro kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang Panginoon na nagbigay sa atin ng isang maliit na aklat. Again, hindi ito ang naglalaman ng lahat, pero ito ang isang sadyang layunin ni Juan nang sinulat niya ang 1 John. Ang sabi niya sa 1 John 5:13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." So for believers to know, to be sure of, na sila nga ay merong ang buhay na walang hanggan o merong tunay na kaligtasan.
So para ho sa ating mga punto, nilagay natin ito sa kataga ng pagkakaroon ng relasyon o nakadepende sa ating relasyon. Reviewin natin mabilis ang ating mga nakaraang na pag-aralan. We have 9 relationships by which we can test and should test ourselves if we really be God's children. May 9 na relasyon na kung saan kailangan natin gamitin upang tignan o subukin ang ating mga sarili kung tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos. So number 1, we look at 1 John chapter 1 verses 1 to 3. That is your relationship with the Lord Jesus Christ. At ang pinakapunto nito is your relationship with the gospel. Yung dineklara ng mga apostol, yung pinahayag na ebanghelyo ng kaligtasan. Ikaw ba ay tunay na sumampalataya? Hindi sapat na alam mo ang ebanghelyo. Hindi sapat na tumatango ka at nag-a-agree sa ebanghelyo. Ikaw ba ay tunay na nagtitiwala fully sa ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan? And let me add that sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Solus Christus, Christ alone. At napakalaki ng pagkakaiba kung walang alone. Kung Christ plus, ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, Christ shall profit you nothing. Once sinubukan mo siyang dagdagan, nawawalan ka ng pakinabang o walang pakinabang si Kristo sa iyo. At wala nang ibang pinakamaganda siguro na larawan nito kung hindi yung sinaysay ni Pablo sa Philippians 3 verse 9. And be found in Him, not having mine own righteousness. Ang tiwala ni Pablo, ang pag-asa ni Pablo, kaya siya haharap sa Panginoon at tatanggapin ng Panginoon ay hindi yung kanyang sariling katwiran, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. At doon lang nakatungtong si Pablo. Yung inimpute na katwiran, kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. At totoo at tama ang sinabi ni R.C. Sproul na isang theologian, it is the imputed righteousness of Christ is His only hope. Kung walang ibinihis na katuwiran sa atin si Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Ebanghelyo, walang tsansa para tanggapin tayo ng Panginoon. Walang tsansa. So what is your relationship with Jesus Christ by the gospel? Ikaw ba ay totoong sumampalataya sa ebanghelyo na dineklara? Let me just read dun sa verse 3 ng 1 John chapter 1. That which we have seen and heard, declare we unto you. Hindi ka malayang mag-imbento ng iyong sariling doktrina. Hindi ka malayang sa palagay ko ay ito. No. Pag yun, doon ka nakatungtong sa palagay mo, hindi ka dapat mapalagay. Dapat yung dineklara, yung ipinangharal, yung isinulat, yung itinuro ng mga apostol. Yung ebanghelyo ni Kristo. At yun lang ang paraan para magkaroon ka ng tunay na fellowship, relationship with all Christians of all time and with the Father and with the Son. Yun lang ang paraan para meron kang tunay na relasyon sa Diyos. So number 2, your relationship with practical holiness. Ang relasyon mo sa practical na kabanalan. Ang sabi sa 1 John 1:7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Yung ating lakad, yung ating pamumuhay, ay kailangan tayo ay lumalakad at namumuhay sa liwanag kung paanong si Jesus ay o ang Diyos ay liwanag. At kung lumalakad daw tayo sa liwanag, ang sabi ni John, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Hindi ibig sabihin ang nagliligtas sa iyo ay yung lakad mo. Ang ibig sabihin ay yung ebidensya na ikaw ay totoong nahugasan ng dugo ni Kristo. Ikaw ay lumalakad sa liwanag. At kagaya ng pinoint out natin, it does not pertain to sinless perfection, but rather to a direction. Ang direksyon mo ay ang liwanag.
Number 3, your relationship with the law. At ito ay nag-overlap dun sa second point, relationship with practical holiness. Ang sabi ni John sa chapter 2, verse 3, and hereby we do know that we know Him. Again, you cannot get clearer than that. Nalalaman natin, nakilala natin siya. Natitiyak natin na meron tayong totoong relasyon sa Kanya. How? If we keep His commandments. Again, it is very clear, keeping the commandments ay hindi prerequisite para tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya, kung hindi ito'y ebidensya na meron kang relasyon sa Kanya. Ang pagtupad sa Kanyang mga kautusan, ang ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa mga kautusan ng Diyos ay kinakailangan na handoon ng pagnanasa at aktibo na effort o pagpupursige na ito ay masunod at ito ay maganap. Kaya yung kaisipan na, ligtas na naman ako, once saved, always saved, so wala na akong pakialam sa kautusan, kahit anong gawin ko. Again, ang kaisipan na yun ay hindi kaisipan ng isang Kristiyano. Kundi sa ngayon sa Biblia, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, nandun ang pagnanasa at pagsusumikap para ingatan at sundin ang mga kautusan ng Panginoon. So, kamusta ang iyong relasyon sa kanyang mga kautusan? Verse 4, ang sabi sa chapter 2, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. Hindi totoo ang sinasabi mo na kilala mo ang Diyos. Hindi totoo ang sinasabi mo na may relasyon. Hindi totoo na ikaw ay Kristiyano if you are not keeping His commandments. Number 4. Dito tayo natapos last Sunday. Your relationship with fellow believers. Ang iyong relasyon sa mga kapwa mananampalataya. Meron ba? O ang paborito mong kanta is just Jesus and me. Wala akong pakialam sa kanila. It's just no. If Jesus is really in you, meron kang pakialam sa iba. Ang sabi ni Apostol Juan sa 1 John 2:9, He that saith that he is in the light and hated his brothers in darkness even until now. Take note, paulit-ulit si John, he that saith, yung nagsasabi, nagpapakilala, lumalabas sa kanilang bibig na may relasyon sila sa Diyos, naghahaliluya pa siguro sila, pero kung sila ay namumuhay sa kanilang kapatid, they are not in the light, but in darkness. Verse 10, He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. So niliwanag ni Juan, kung ikaw ay napupuot sa iyong kapatid, hindi ka ligtas. Kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapatid, ito'y ebidensya na ikaw ay ligtas. Now, huwag natin nakaligtaan. Ito'y lahat ay nakatungtong sa point number 1. Nakuha niyo ho? Pero Paul, meron akong kilala. Talaga naman, matulungin. Talaga naman, napaka-aktibo. Talaga naman, mapagmahal sa kapwa. Pero hindi siya sumasampalataya sa Ebanghelyo. Well, wala siyang relasyon sa Panginoon. Hagit doon nakatungtong ang lahat ng ito. So, tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo. Pero sa nagpapakilalang mananampalataya ng Ebanghelyo, siya dapat ay nagmamahal sa kapatid. Sa chapter 3, verse 14, binilikan ni John ang punto na ito. Ang sabi niya sa chapter 3, verse 14, we know that we have passed from death unto life. Again, kailangan mong pumikit para hindi makita ang liwanag nito. We know that we have passed from death unto life. Nalalaman natin, natitiyak natin na tayo nga ay wala na sa kamatayan, kundi nasa buhay na, tayo nga ay ligtas na. Merong totoong relasyon sa Panginoon, merong buhay na walang hanggan. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Nandun ang pagmamahal sa kapatid, he that loveth not his brother abideth in death. Kung wala ka pagmamahal sa kapatiran, ikaw man ay lumayakap sa Reformed theology, you might be reformed but not regenerated. Nandoon ang katotohanan na mahalin mo ang ating kapatid sa Panginoon. So anong punto? There must be a genuine and organic love relationship with the brethren. Merong tunay at buhay na pagmamahal
sa mga kapatiran. So let me ask the question, ikaw na nagpapakilalang Kristiyano, do you have that love for the brethren? I'm not asking if your love for the brethren is perfect. Hindi ko tinatanong kung perfecto mo bang minamahal. Which is, lahat tayo ay kinakapos doon. Pero minamahal mo ba ang mga kapatiran? Kung wala kang pakialam, kung wala kang pakialam sa kapatiran, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nasa kamatayan pa rin. Ikaw ay nasa dilim pa rin. At pinag-aralan natin last Sunday, how do we show this love? Paano ba ito, Brother Paul? Dapat ba laging may, oh, the thrill that I feel when we get together with God's wonderful. Dapat ba laging may thrill? At kung magiging honest tayo, may mga pagkakataon na hindi tayo masyadong nati-thrill. So how do we love the brethren? Number one, we love the brethren. It means na tayo ay nakikitungo sa kanila na hindi lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Again, this is the second half of the Ten Commandments. Commandment 5 hanggang 10, it deals sa atin hong pakikitungo sa ating kapwa. At ang sabi ni Pablo sa Romans 13 verse 10, love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law. Commandment 1 to 4, love God. Commandment 5 to 10, love your neighbor as yourself. Ganon binuod ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga ni Pablo, love is the fulfilling of the law. Therefore, hindi ka magnanakaw. Therefore, hindi ka magsisinungaling. Therefore, hindi mo siya papatayin o hindi mo siya aatakihin, hindi mo siya aabusuhin. Therefore, hindi mo iimbutin o gugustuhin mapasayo yung kanya. Because you love. You will not do this. Tama, pagmamahal sa kapatiran na hindi lang buro yung hindi natin ginagawa, kundi tayo inuutusan din na may gawin. At ito yung pininta na larawan ni Juan sa 1 John 3:17. Ang sabi niya, but whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So hindi lang tayo, ang pagmamahal sa kapatiran na hindi lang basta, wala akong ginagawang masama, kundi tayo tinatawag ng pagmamahal sa kapatiran na meron tayong gawing mabuti. Hindi mo kailangan hanapin ang mga nagugutom. Hanapin mo yung may nangangailangan. Hindi lang pagkain ang kailangan ng tao. Nakikita mo ang kapatiran, nandun ang pangangailangan, at binigyan ka ng Diyos ng kakayahan upang tumulong sa Kanya. You have this world's good. God had supplied, God had enabled you. Pero ang ginagawa mo ay, you shut, patuloy mong sinasara ang bowels of mercy, patuloy mong ninineglect, patuloy mong binabaliwala. Sabi ni John, how dwelleth the love? Paano mangyayari nasa iyo ang, unthinkable? Hindi kayang isipin ni Juan ang isang nagpapakilalang Kristiyano at walang pakialam sa kapatiran. How dwelleth? Tingnan, paliwanag mo nga sa akin, paano pwede mangyari na nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, na nasa iyo ang nagliligtas na pag-ibig ng Diyos, na ikaw ay tumanggap ng pagsasakripisyo ng bugtong na anak ng Diyos, pero di mo kayang magsakripisyo para sa iyong kapatid sa Panginoon. Ipaliwanag mo nga. So yung pagmamahal sa kapatiran. If you do not love your brother, you may have all the correct theology. Pero ikaw ay nasa dilim pa rin. That's why, gusto na ko ipasok itong katotohanan ito. That's why, ang katotohanan ito ay muling nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng buhay Kristiyano sa konteksto na nagsasama-samang lokal na iglesia. How will you love one another via live stream?
Salamat sa Diyos sa live stream. Salamat sa Panginoon. May mga nakakasama tayong mga kapatid. And even from other places, ito'y may pakinabang. Pero huwag tayo makontento. At hindi to kailanman magiging pangpalit na kung saan ang mga Kristiyano nagsasama-sama at nagmamahalan sa konteksto ng lokal na iglesia. So kailanman hindi papalit ang live stream Baptist Church o YouTube Baptist Church or Google Meet Baptist Church or Zoom Baptist Church. Ano man yung ginagamit na platform. Hindi ito makakapalit sa committed church membership and loving the brethren. So ginagamit ng Panginoon at narito, having the brethren in the church is one of God's means of grace for us to grow in assurance. Bakit ba ako kailangan pumunta sa church at makakasama ang mga taong hindi perpekto? Well, welcome ka kasi kasama ka sa mga hindi perpekto. Ano kung bakit? Kasi isa ito, look, isa ito sa mga means of grace ng Panginoon para magkaroon ka ng katiyakan na ikaw ay mananampalataya. Kaya sabi ko mga kapatid, higit sa maaaring kailangan niyo si Brother Paul, pero mas kailangan ko kayo. And by the way, walang parte ng iglesia na hindi kailangan, sabi ni Apostol Pablo. So we love the brethren. Number 5, dito ho, yun yung ating review. Number 5, your relationship with the world. Your relationship with the world. Malalaman mo at matitiyak mo na ikaw ay isang Kristiyano kung ano ang relasyon mo sa sanlibutan ito. Let's go back sa ating binasa sa verse 15, 1 John chapter 2. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man, that includes the pastor, or the bishop, sabi nila, love the world, the love of the Father is not in him. So narito ang isang maliwanag na utos. Love not the world. Nakita natin na we should love God, nakita natin we should love the brethren, pero narito naman, mayroong isang pag-ibig na pinagbabawal. Pinagbabawal na pag-ibig ay ang pag-ibig sa sanlibutan. The word love is a verb with a negative not. And that verb is a present active imperative. Ibig sabihin, ito ay utos at ito ay isang utos na dapat lagi at tuloy-tuloy mong gagawin. That is, inuutos sa atin na lagi at tuloy-tuloy na iwasan ito. Love not the world. Love not the world in your teenage years. Love not the world in your middle-age years. Love not the world in your retirement age years. Love not the world. Hindi ito natatapos sa isang Kristiyano. Ito ay isang direktang utos ng Panginoon. And not just the world, neither the things that are in the world. Una, what is love? It signifies affection and devotion. Andun ang iyong pagnanasa, andun ang iyong affection, andun ang iyong damdamin, and then also you devote yourself. Ililalaan mo ang iyong sarili para sa mga bagay na ito. Merong mga tao na nilaan ang kanilang sarili para sa gintong medalya. And again, I'm not trying to bash them. Salamat kung may sila nagkabit ng gintong medalya para sa ating bansa. And that's well and good. Pero kung sila'y nabubuhay para lamang sa mga sporting events na ito. Naalala ko pero hindi ko maalala. Naalala ko merong basketballista na in-interview. Hindi ko maalala yung pangalan niya. Pero sabi niya, basta nagdesisyon ako na mabubuhay ako para sa laro na ito. I will live for this game. I will dedicate myself for this game. That's what he loves.
Ito ang may hawak sa kanya, ito ang nagtutulak sa kanya, ito ang ninanasa niya, ito ang pinagkakagastahan niya, at ito din ang binibigay ang kanyang sarili, ito ang nagpe-preocupa sa kanya. The world. Again, yung world ay hindi itong physical na mundo na ating tinutungtungan. Ito mapatungkol sa sistema ng mundong ito na ayaw sa Panginoon. Sa sistema ng mundong ito na pinaghaharian ng Diyos ng sanlibutan ito na kontra at rebelde at ayaw sa Diyos. Ito'y talamak. Ito ay marami ang kaparaanan na ito ay pinapakita at napakadaya ng mga kaparaanan kung paano susubukang ipatanggap sa mga tao. And not just this worldly system, pero ang sabi ni Juan, even the things that are in the world. Itong mga bagay-bagay. Maraming mga tao haling na haling sa mga bagay-bagay. Pera, posisyon, kapangyarihan, gadget, at kung ano-ano pa. Ang dami at iba't ibang pain na inilalagay ng dyablo para masira ang maraming mga tao. Love not the world, neither the things that are in the world. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging kasing sama ni Hitler o na dapat ikaw ay isang notorious na immoral sa iyong pamumuhay o isang drug lord para maging maging nagmamahal sa sanlibutan na ito. Kailangan mo lang mabuhay para dito. Na ang iniisip mo lang sa araw-araw at ang layunin mo lang sa araw-araw ay mga bagay para sa buhay na ito. Wala kang pakialam sa kabila at wala kang pakialam sa Diyos. Basta ang may hawak sa iyo at nagpapakilos sa iyo at nagtutulak sa iyo, sabi nga nung kape, bakit ka bumabangon? Para lang magtrabaho, para lang magkapera, para lang sa buhay na ito, para lang maglaro sa iyong gadget, para lang sa buhay na ito. Baka, yun, kaya ka bumabangon. And as I commented kanina, if any man, naalala niyo yung comment ko nakaraan, laging sinasabi niya dyan, if we say, hindi niya ini-exclude yung kanyang sarili bilang isang apostol. Ang opisina, ang trabaho, maging ikaw man ang nangangalan sa likod ng pulpito, you will not be immune. If any man, as I've said kanina, even a pastor, even a leader of a worldwide religious organization, if any man love the world, or a woman, the love of the Father is not in him. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanila. At kaya na lagi natin nililiwanag, yung itong pag-ibig na ito sa kaisipan ni John ay hindi yung, sabi niya sa 1 John 4:10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and He sent His Son to be a propitiation for our sins. So it is the saving love of God. At ang sabi ni John, if any man love the world, this saving love of God is not in him. Translation, he's not saved. He is not saved. So how is our relationship with the world? Binigay ni John yung reason at bibilisan lang ho natin for the sake of time. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. But hindi mo pwedeng pagsabayin kasi ito'y kontra sa Panginoon. The word lust, do you desire? That's the basic meaning ng lust, desire. Pero dito ginamit ni Juan itong bagay na ito in a negative way. You're desiring something na negatibo. You're desiring something na hindi banal. You're desiring something na hindi marapat sa iyo. The lust of the flesh.
It refers to the sinful nature of man, the rebellious disposition or desire in opposition of God, pursuit of all things that is worldly. The lust of the eyes. Totoo na isa sa mga pangunahing ginagamit ni Satanas ay ang mata. Bago mahulog sa pangangalon niya, ito muna ay pumasok sa mata. Bago humawak, ito muna ay tinignan muna. The pride of life. Ang pinapakita nito ay ang kaorogantihan, kayabangan. Pagtingin sa sarili bilang isang mataas, pero hindi naman. Ang sabi ng salita ng Panginoon, it's not of the Father, but is of the world. It's totally contrary against God. Kaya hindi ito pwedeng, kaya hindi ito lapat sa isip. Hindi ito pwede na pag subukan na paano mangyayari ng isang totoong sumasamba sa Diyos ay magnanasa at ang kanyang buong buhay ay idededika niya sa mga bagay na laban sa Diyos. Pwede? Pwede ba? Pwede ko bang sabihin na sa aking asawa, Sister Jonah, mahal na mahal kita, pero ang buong buhay ko ay ilalaan ko sa ibang babae? Hindi ubra. And yes, nabubuhay tayo sa sanlibutang ito. Kailangan trumabaho, kailangan kumain, at tayo ay may mga ginagawa at may panawagan ng Panginoon sa atin na kanya-kanyang gawain sa buhay na ito. Pero gagawin natin, do all things to the glory of God. That's what makes that Christian different. You do it, you work, you go to school for the glory of God. Drive ka ng motor, gawin mo mga bagay, magwalis ka, wag na for the glory of God. And yes, maglaro ka ng basketball for the glory of God. Doon nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Hindi mo binibigay ang buhay mo sa bola, kundi ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Marami, pwede tayong lumawak sa bagay na yan. Binigay din dyan ng rason kung bakit isang malaki itong kahangalan. Sabi niya sa verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. If you will love the world, if you will i-invest mo ang iyong buhay at hahabulin mo ang mga bagay sa libutan ito, newsflash, it will pass away. Maaabo, matutunaw, malalanta, makakalawangin, mawawala, and ultimately, iiwan mo lahat. So, it's not worth it. At ang sabi ni John, ang magpapatuloy lang, he that doeth the will of God abideth forever. Now, hindi pinopromote. Again, ilagay lagi sa konteksto. Hindi niya sinasabing yung gumagawa ng kalooban ng Diyos ang maliligtas at tila baga ang magliligtas sa iyo paggawa ng kalooban ng Panginoon. Again, ito'y ebidensya. If you're doing the will of God, it's an evidence na ikaw nga ay ligtas and you will abide forever. Verse 6, or point number 6. Point number 6. Your relationship with the truth. And primarily, dito sa puntong ino, we will focus on the truth of the gospel. Ang relasyon mo sa gospel. Alam niyo, may mga tao na loyal pagdating sa relationship. Yes? Talaga namang, meron namang mga tao, palipat-lipat pagdating sa relationship. Walang tagalan. Paiba-iba. Paiba-iba. Ang isang tunay na Kristiyano ay mananatili. Hindi pa iba-iba.
mananatili sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang kanyang relasyon sa katotohanan, ang kanyang relasyon sa Ebanghelyo ay magpapatuloy. And this is the P in the tulip, the perseverance of the saint. Ang sabi ni John sa 1 John 2 verse 18, little children, it is the last time. Kung meron nagtatanong, Brother Paul, do you believe that we are in the last time? Nung kapanahonan pa lang ng mga apostol, we are already in the last times. Pero mas last na ngayon kaysa noon. At mas last bukas kaysa ngayon. Hindi pa haba kung hindi pa iksi. Hindi pa tagal kung hindi pa pabilis ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. It is the last time. And as ye have heard, that Antichrist shall come. May darating na Antikristo at meron talagang inihula ang Biblia na darating na Antikristo. Even now are there many Antichrists whereby we do know that it is the last time. Marami ng laban kay Kristo. Marami na katunggali, marami na ayaw at marami na pumipilipit sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At actually, isa ito sa mga purpose ni John, not just to give us basis at to know if basihan kung tayo nga ito niligtas, kundi pinag-iingat din tayo sa mga antikristo, primarily mga false teachers. At ang sabi, sino itong mga antikristong ito? Verse number 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that it might be manifest that they were not all of us. Narito ang isang nakakalungkot na realidad. Sa sinabi ni John, now again, iba-iba, mayroong ibang interpretation dito, yung iba. Pero I believe that verse 19 is connected to verse 18. At tinutukoy niya dito ng mga Antichrist, ang sabi ni John, they went out from us. And here is a sad reality. Itong mga antikristong tinatawag na pinupunto ni John ay hindi mga pagano na ayaw manampalataya, kung hindi mga taong minsang nagpakilalang mananampalataya, minsang nag-claim na Kristiyano, minsan nagsabing sumasampalataya kay Kristo, but they went out. Lumabas sila. Maaring lumaki sila na nakakarinig ng ebanghelyo, maaring miyembro sila ng isang iglesia sa matagal na panahon, maaring mangangaral pa, maaring manunulat pa. Maybe 2 years ago, isang kilala, tinitingalang manunulat, ang pangalan ni Joshua Harris. I've read some of his books. Isa sa mga sikat niyang libro, I Kissed Dating Goodbye. Pero about 2 years ago, he kissed his marriage goodbye. He divorced his wife. He kissed the gospel goodbye. At namataan siyang nakikijoin sa LGBTQIA parade. Kinento ko ito minsan, kundi 1999 or 2007, kalimutan ko yung pangalan ng theologian. May mga sinulat na libro na naging magandang pakinabang sa maraming Kristiyano. Pero again, iniwan niya ang kanyang pamilya. And he went out of the closet. I'm gay. They went out. Nangyayari yun hanggang sa panahon natin ngayon. Ang sabi ni John, they went out from us. And again, gusto ko na liwanagin ito. Hindi ito mali ang pagkagamit ng ibang mga pastor. Na pag merong miyembro sa church na umalis, kaya sila umalis. They went out from us because they are unsaved.
No, hindi ito pumapatungkol sa local. No. Okay? Pumapatungkol ito sa pananampalatayang Kristiyano. Iniwan nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Nakuha niyo ho? Maaaring mangyari sa church na ito, may ma-offend sa akin at hindi na tayo dumating sa pagkakasundo at umalis sa church at nagpatuloy ng kanilang pananampalataya sa ibang iglesia, purihin ang Panginoon. Pero kung totally iniwan, at ang sabi ni John, they went out from us, but they were not of us. Hindi talaga sila kasama natin. Hindi sila totoong naging nakasama natin, pero hindi talaga natin kasama. Handito sila, pero wala talaga sila. Hindi totoong Kristiyano. Ang sabi ni John, they went out from us, but they were not of us, for if they have been of us, hindi sinabi ni John kung gano'ng katagal, maaring 10 years, 20 years, 30 years, they were of us. Pero ito ang sinigurado niya. For if they have been of us, kung sila talaga ay kasama natin, kaisa natin, that is, Kristiyano talaga sila, they would, sinupply ng King James yung no doubt, have continued with us. They will continue with us. Kung totoo silang Kristiyano, magpapatuloy sila. Hashtag, walang dating Kristiyano. Dati akong Christian. No. Kung dati kang Christian, ang ibig sabihin nun sa Biblia, hindi ka talaga naging Christian. They would have continued with us. But they went out. Ngunit sila'y lumabas, sila'y umalis. Iniwan nila ang pananampalataya that they might be made manifest, that they were not all of us. Ang isang tao nalilisan at iiwan ang pananampalataya kay Kristo. Hindi nawawala ang kaligtasan niya. Hindi nawawala ang pagiging Kristiyano. Maaaring naging church, naging membro siya ng lokal na iglesia, maaaring na ilubog pa siya sa tubig, maaaring nagturo pa siya at naging pastor pa. So we've said, theologian. Pwede. Pero hindi talaga naging kabahagi ng katawan ni Kristo. Hindi talaga naging tunay na Kristiyano. Kasi sabi ni John, kung totoo sila, magpapatuloy sila. Ulitin ko, ang totoo, magpapatuloy. Hindi yan sabi ni Brother Paul. Sabi yan ng salita ng Diyos. At ang pagpapatuloy ay hindi kondisyon para ka maligtas. Ang pagpapatuloy ay indikasyon na ikaw nga ay ligtas. Basahin mo natin ang ilang mga talata sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3, verse number 14. For we are what? Made partakers of Christ. Is this future tense or past tense? Past tense. Ikaw nga ay talagang kabahagi kay Kristo. Paano mo malalaman? If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Hindi kondisyon ang pagiging steadfast. Indikasyon. Ito rin yung sagot na may magtatanong sa akin minsan, pero pala na yung sinabi ni Jesus na, and they that shall endure to the end shall be saved. Endurance is not a prerequisite for salvation. It is an indication that you are truly saved. Ikaw nga ay tunay na ligtas. Paano mo malalaman? Matitiyak na ikaw nga ay tunay na may bahagi kay Kristo. You're persevering in the faith.
Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 1. 1 Corinthians 15:1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which ye also receive, wherein ye stand, by which also ye are saved. So how were they saved? Paano sila naligtas? By the gospel. At ang sabi niya, by which also ye are saved, if ye keep, and very unfortunate yung nilagay ng mga King James translation, hindi yan memory. Hindi porkit kabisado mo ang gospel, ligtas ka. No. If ye keep, that's the point. Yung word na memory is a supplied word, which is wala dapat dyan. If you hold on to, kung tinatanganan mo, pinangahawakan mo, at nananatili ka, saan? If ye keep that which we have preached unto you. That's the same na sinasabi ni John, kung nananatili ka sa Ebanghelyo. Unless you have believed in vain. Kung hindi ka nanatili sa Ebanghelyo, it just means, ano man yung pagpapahayag mo noon, ano man yung desisyon, ano man yung prayer na sinunod mo noon, it was in vain. Hindi yun totoo. So anong relasyon ng isang totoong Kristiyano sa katotohanan ng Ebanghelyo? Magpapatuloy at mananatili sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Balikan natin sa 1 John. 1 John chapter 2, verse 22. Ang sabi ni Juan ay ito, who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist. By the way, kaya ako convinced sa verse 19 na ang tinutukoy dito na yung day ay yung Antichrist because it is sandwiched sa verse 18 and verse 22 discussing about Antichrist. With S, plural. Sino ang sinungaling? Yung mga nagkakaila, tinatanggi na si Jesus ang siyang Kristo. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Notice, if you deny the Son, you deny the Father. Hindi pwede, basta ako ay sa... No. Hindi ubra yun. That's why hindi pwedeng iisa lang ang Islam at ang Christianity. At meron mga nagpo-promote niyan, basta ang tawag lang nila Allah, ang tawag niyo God or Yahweh. But they deny the Son. They don't have any portion with the Father. Hindi nila kinikilala ang anak. Whosoever denieth the Son, verse 23, the same hath not the Father. And again, sinupply ng mga translator yung kabaliktaran, which is also true. He that acknowledgeth the Son hath the Father also. So again, on our closing, ano ang relasyon ng isang tunay na mananampalataya sa katotohanan? Siya ay nagpapatuloy. Ngayon, kung kayo ho ay kagaya ko, sigurado bang ako yung magpapatuloy? Paano? Lalo na nung binabasa ko yung Fox's Book of Martyrs, kakayanin ko kaya? Paano pag si Timmy yung tinutukan ng baril? Brother Paul, ikaila mo sa Jesus o ipuputok ko tong baril na to. Paano kaya yun? Kaya ko kaya? Tapos mababasa mo yung sinabi ni Jesus sa Matthew 10 verse 32, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Parang di ko kaya yun. Kung kaharap mo, nakatali ka sa poste, tapos kaharap mo na yung leon, ito sana kung isang kagat lang, patay ka na. Andiyan na yung gatong at nilalagyan na ng langis at ayan na yung apoy. Isa lang naman, sabihin mo lang na ikinakaila ko si Jesus. Alam niyo mga kapatid, pag tumingin tayo sa ating sarili, parang di ko yata kakayanin. Yes, sa ating sarili.
Pero mga kapatid, basahin nyo ang history ng maraming mga Kristiyano bago tayo. May mga namatay, may mga sinunog ng buhay, may mga pinakain sa leyon, may mga hinati ang katawan, may mga nagtiis ng mga katakot-takot at kahindik-hindik na torture. Pero hindi kinaila si Kristo. At oo, merong pinatay ang kanyang buong pamilya sa kanyang harapan. Pero hindi ikinaila si Kristo. Ano ang humahawak? Ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pedro, for we are kept by the power of God. Hindi yung kapangyarihan natin, kundi yung kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Oo, kahit ang kamatayan, kahit ang mga dyablo, kahit isang tupa ni Jesus, wala silang maaagaw. Hindi dahil matindi ang tupa, kundi dahil matindi ang nag-iingat sa tupa. Ang ating pag-asa, kaya magpapatuloy ang ating pananampalataya, ay hindi dahil malakas ang ating pananampalataya, kundi dahil ang nagligtas sa atin ay tapat. Ang sabi ni Jude, unto Him that is able to keep us from falling and to present us faultless. He is able. We are not, but He is able. So because God is able, dahil ang Diyos ang nag-iingat, ang Diyos ang nagpe-preserba, He preserves, therefore, ang mananampalataya will persevere. Anong relasyon ng totoong Kristiyano sa katotohanan ng Ebanghelyo? Siya ay magpapatuloy sa katotohanan na ito. True saints will persevere in the faith. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama, salamat po. Tunay, Panginoon, kita namin ulit ang aming kakapusan at ang aming kahinaan. Pero salamat, O Diyos, ang ayon sa iyong salita, nandoon ang iyong pag-iingat, ang iyong kapangyarihan. O Panginoon, habang kami namumuhay sa mundong ito, tulungan mo kami na huwag mahalin ang sanlibutan ito. Bantayan mo po ang aming mga puso. Tulungan mo kaming maging mapagmasid. Tulungan mo kaming maging mapagbantay. At kung meron mang naririto ngayon, O Diyos, maging sa mga nanonood, Lord, wag mo po hayaan na dayain ang sarili. Malinaw ang iyong salita, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Gamitin mo po ang iyong salita at pakita ang kanyang tunay na kalagayan. Nawa, O Diyos, buksan mo rin ang kanyang puso at kaisipan upang siya'y tunay na magsisi at manampalataya kay Kristo. Salamat po na meron kaming basihan. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami na lumago pa. Tulungan mo kami na tumatag pa. Tulungan mo kami na pagbulay-bulayan pa ang iyong mga salita at patuloy itong magkaroon ng malalim at tunay na epekto sa amin. Ingatan mo kami, O Diyos. Tuloy mo kaming gamitin para sa iyong kapurihan. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po gusto yung lahat at awitin po natin ang ating panghuling awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin. To God be the glory. To God be the glory, great things and God so loved the world that He gave us His Son, who yielded His life, atonement for sin, and opened the life that only knew Him. Praise the Lord, let the earth hear His
Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto. Patuloy tayong mag-ingat. At alam natin yung patuloy na pandemya na kumakalat. Pero sa kabila ng ito, patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran, lalo na bilang behikulo ng ebanghelyo ng kaligtasan. Nawa, ano man ang ating gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Bantayan natin ang ating mga sarili mula sa pagmamahal sa mga sanlibutang ito, maging sa mga bagay sa sanlibutang ito. At patuloy tayong tumingin sa Panginoon na nag-iingat sa atin. Kaya tayo nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang presensya ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano mang ating gagawin, ay gawin natin para sa Kanyang kapurihan. God bless po. Ingat po tayong lahat. We are dismissed.